Magandang gabi sa inyong lahat mga papi. Ngayon, ang re-reviewin naman natin is yung tinatawag natin na double cross atomizer. So, ito po siya. The double cross atomizer by Crescent Moon Innovations International. It's proudly Pinoy made. Yung first na edition nito, it was manufactured in China. So, since nagkaroon ng konting issue, nag-decide yung mga modders na dito na i-produce itong bagong batch. So, ito na po yung makikita nyo. Newly designed na yung top cap and pati yung internals nito, iniba na rin. So, ngayon, it's made in the Philippines, manufactured in the Philippines, and still, same modders, Pinoy pa rin. So, yun nga, the Crescent Moon Innovations International. So, ano bang pinagkaiba nitong double cross atomizer version 1.5 sa ibang atomizers na meron na ngayon sa market? Unang-una, nagustuhan ka dito is yung poles nila. So, it's also tripole. Tanggalin ko. Ayan. Makita nyo, tripole din yan. Saan ba? Yan. At yung butas, kasi natakpan na eh. Pero ang butas nito hindi siya yung conventional na bilog. Ang butas nito is cyclops, yung sa mismong poles. So kung ma-imagine nyo, medyo mataba-taba poles nito. And malaki po yung butas. So, tinry ko na rito 8 coil using Bakero version 2. So, since makapal ng konti yung Bakero, surprise ako, kasya pa rin siya. So, pwede siyang pang round wire, kung preferred nyo is round wire. Kung ang preferred nyo rin is mga flat wires, yun ang sabi nila sa produkto na to, it's flat wire ready. The first in the market, actually in the Philippines, or I would say probably first in the world. And may airflow control din to, dalawa ang air hole niya, and as you can see, parehong cyclops din ang air hole. Ayan, kita nyo ako sa kabilang side. Napakadali lang i-adjust ng AFC nito. All you have to do is iikot. Ayan. So, depende, as usual, user preference kung ganong kalaki nyo gusto. Ako, pansin ko, siguro mga kalahati lang niya. Masayang-masaya na ako kasi ang lakas ng vapor production. And yung lasa sa atomizer na to, panalong-panalo rin. Kasi yung ibang ati, kahit anong build ang gawin ko, namumute yung flavor. Ito, kahit malakas ang vapor, malasa pa rin talaga yung juice. So anyways, pag bumili kayo ng double cross atomizer, ito ang kasama niya. May kasama yung mismong atomizer na authenticity card. So, ano bang para saan ba to? So, in case na magka-problema kayo, just in case lang. So, let's say na nagka-problema sa insulator, or meron kayong kulang na walang kayo ng tornilyo, pwede nyo silang kontakin. Pakita nyo lang to authenticity card nyo. And meron pong contact info sa likod yan. Yung Facebook group nila. So, makikita nyo dyan. Ayan po. Parang calling card po. And speaking of insulators, bugbog na bugbog sa akin to. Tong double cross. Hindi man lang nangitim yung insulator. Ewan ko makikita nyo sa loob. Dali. Hindi makita eh. Sana ba? Yun. Sa ilalim. Makikita nyo maputi pa rin. High temp insulator po talaga ginamit nila dito. So, ang gagawin ko ngayon, pa-fire ko siya ng 3.7 volts. At hindi ko na siya mahipak na mas mataas pa dun. Dahil sa lakas nga ng vapor. And build ko is 4 strands, Bakero wick, and then 3 loops, Bakero wire. Version 2. Okay, so testing na natin. Okay. 3.7 pa rin. This time, gagamitin ko Menti by Chismis. Sarap. Melon na melon. Parang candy. So, kanina may ina-eksperimento ako na yung tinatawag na nakita ko lang doon sa, ewan ko, kapatid yata ni Leonard yun eh, si John. Yung quick short drag niya, grabe yun. Hindi ko mapantayan, pero wala lang, natuwa lang ako. So, testing.
Quick short drag, medium, short drag, and then long drag. Okay, testing. So, kung makita nyo po yung setting ko, napakaliit lang ng butas niyan, hindi po nakatodo yan. Nga pala, wala tayo option dito for single air hole. So, lagi siyang naka-dual. So, all you have to do is, paliitin nyo lang, depende sa inyo. Ngayon, yung mahilig sa malalaking air holes, wala kayong kaproblema dito. Andito na yung hinihingi nyo. Ito na yung air hole na hinahanap nyo. So, kung gusto yung gumawa ng mga videos na malalakas ang production ng vapor, go for this one. And kahit bugbugin nyo to, susuko na yung build nyo, hindi pa sumusuko yung atomizer. Okay, so try natin long drag. Grabe ang vapor production dito. Sobra. Walang kahirap-hirap. Saka. Solid. And I guess you can imagine guys kung anong magiging vapor production pa nito lalo kung tataasan ko yung volts. Problema, sa ginawa kong build, hindi ko na siya maitaas eh. Nalulunod talaga ako eh. So, ito na yung maximum ko for now. Sa ginawa kong build sa double cross atomizer. Wala akong makita. Pati tuloy yung bat cave ko, namumuti na. So anyways guys, double cross atomizer, pwede nyo ma-purchase online. You can contact Crescent Moon Innovations International through their Facebook page. Ayan po. CMIINTL. Makita nyo po. Ayan. Type nyo lang yan sa Facebook page nyo. Sa search tab or search bar ng Facebook. SRP po ng double cross atomizer is 3,000 pesos. Technical support po nito, wala kayong kahirap-hirap. All you have to do is just post. Kung meron man kayong kailangan sa modders, hindi kayo magdadalawang, hindi man lang kayo kukurap. Halos. Sasagot agad yan. You can contact Ralph Pasinos or Shaw Dumama ng Crescent Moon, and they would be more than glad to answer your questions. So, again, another great product from one of our Pinoy modders, the Double Cross Atomizer. Proudly Pinoy made, manufactured in the Philippines, and, of course, designed by our fellow Filipino. And maraming salamat nga pala sa Crescent Moon for the two-toned Double Cross Atomizer. Sabi sa akin, this is 24K. So, iniingatan ko baka mamaya madekwat eh. So, paano guys? Bili na agad kayo nito. Hindi kayo magsisisi. Napakatibay, napakadaling gamitin, napakasarap na atomizer. So, again guys, paalala ko lang, vape responsibly and don't vape where you can't smoke. Okay? So, paano guys? Vape on!